Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to convert the units of volume. So ito po ay conversion of metric system. So magpipresent po ako ng different examples kagaya po nito. Milliliters to cubic centimeters, liters to cubic meters, cubic centimeter to milliliters. So ito pong 1 to 3 examples ay from 1 unit to another unit. So for number 4 and number 5, kiloliters to milliliters, the same unit po yan. At cubic centimeter to cubic meters. So the same unit po. So paano nga po ba ito i-convert from 1 unit to another? So yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so bago po ako mag-present ng examples, ay ito po muna yung ating gagamitin na unit or conversion of units for metric system. So ito po ay units for volume. Ito po ay lahat po yan ay cubic from cubic kilometer to cubic millimeter. At ito naman, minsan ito po ang term po nila ay hindi po volume kundi ang term po nila dito ay capacity. Ano po? So how we convert from one unit to another unit na the same unit na ganito, or pwede rin po nating i-convert. So, mula po sa cubic to liters or liters to cubic. Ito po yung ating metric system conversion. Okay? Okay, so let's start with number 1 example. We are going to convert 9 milliliters into cubic centimeter. So, paano nga po ba yan i-convert from milliliters to cubic centimeter? So, gamitin po natin yung ating conversion. Ito po, kasi ito pong ml or milliliters at cubic centimeters ay magkaiba po yan. So, ito po yung ating gagamitin na metric system conversion. So, ml to cm or cubic cm. Asan po yun? Ito po, 1 ml is equal to 1 cubic centimeter. Okay, so ang gagawin po natin dito, since equal po yan, ay conversion factor. So, ang given po natin ay 9 ml. Okay, lagay po natin 9 ml. Then, imumultiply po natin. Ito pong 1 ml is equal to 1 cm ay gawin po nating fraction. Since ml po yung given, ito pong ml na ito ay nasa denominator. Ano po? So, ganito po yung gawin natin. Okay, 1 cm or 1 cubic cm all over 1 ml. So, ito po, kasi since equal po sila, kaya pwede po nating i-factor. Ano po? So, again, ml po yung given na unit, kaya yung ml po ay nasa denominator. So, 1 ml, denominator, at 1 cubic cm ay nasa numerator. Okay. So, i-multiply lang po natin. X stands for multiplication. So, what's next po? Since ito pong ml, kaya po natin ginawang denominator yung ml para ma-cancel natin yung ml. Okay? Now, we are going to multiply the remaining numbers. So, 9 times 1 is equal to 9. And then, yung unit na cubic centimeter, kaya 9 cubic centimeter. Okay? And divide by 1. So, actually, 9 divided by 1 is equal to 9. So, therefore, 9 ml is equal to 9 cubic centimeter. So, actually, if you notice here sa ating given, 1 ml is equal to 1 cubic centimeter. Kaya kung ilan yung given na ml, yun din lang yung cubic centimeter. Kaya 9 ml is equal to 9 cubic centimeter. Okay, how about this number 2 example? 5.2 liters is equal to how many cubic meters? So again, ko-convert natin liters to cubic meters. Gamitin natin yung ating table for metric system conversion. So liters to cubic meters, ito po yun. 1,000 liters is equal to 1 cubic meter. Ito yung gagamitin natin, gawin nating fraction. Ano po? So ito yung ating given, 5.2 liters. Baba natin, multiply natin, gawin nating fraction ito. Since liter yung given, na unit, kaya yung 1,000 liters gawin nating denominator at yung 1 cubic meter gawin nating numerator. So, okay, try natin. 1 cubic meter over 1,000 liters. Okay, so yan na po. Yung liter dito sa 5.2 ay numerator at yung liter dito sa 1,000 ay denominator. So, we can cancel liters. Okay. Then, multiply the numbers. 5.2 times 1 is 5.2 and then yung unit na cubic meter. So, 5.2 cubic meter, divide natin, mayroon pa tayong number sa denominator na 1,000. So, divide by 1,000. Okay, if you're going to divide, 5.2 divide by 1,000 is 0.0052 cubic meter. Okay, so ilagay po natin sa taas. 5.2 liters is equal to 0.0052 cubic meters.
Okay, so about this number 3 example, 500 cubic cm is equal to how many milliliters? So again, to convert it one, gamitin po natin yung table for metric system conversion. So cubic cm to ml, ito po, 1 ml is equal to 1 cubic cm. Meaning to say, since 1 is to 1 po yan, so 500 cubic cm, ibig sabihin, 500 ml din lang po yan. So, ganyan po yung magiging sagot din lang po niyan. Pero tingnan natin using yan, conversion factor. Okay. So, try natin kung yun ang lalabas. So, 500 cubic cm, convert natin sa ml. Ito po yun. 1 ml is equal to 1 cubic cm. Cubic cm po yung ating given doon na unit. So, yung 1 cm dito or 1 cubic cm dito ay denominator at 1 ml ay numerator. So, gawin natin times 1 ml over 1 cubic cm. Okay. Since numerator yung cm dito at yung ito naman ay denominator, we can cancel. Okay? And then multiply the remaining numbers. 500 times 1 is 500, then yung unit na ml. So, that is 500 ml. So, kahit i-divide natin sa 1, dito sa denominator, lalabas pa rin po yung 500 milliliters. So, therefore, 500 cubic centimeter is equal to 500 milliliters. So, again, the same po yan dapat. Ano po? Kasi ang factor po niya dito or equivalent po niya dito is 1:1. Okay, so about this number, for example, 32.5 kiloliters is equal to how many milliliters? So again, yung given po natin, yung i-convert po natin ay pareho pong may liters. So iba po yung ating conversion unit na gagamitin. Ito po yung ating gagamitin, yung ating pong table, kiloliters, liters to milliliters. So, ang pagitan po ng bawat unit dito ay by 1,000. Okay, so by 1,000 po ang pagitan po ng unit. So, paano? Try po natin. So, yung 1 kiloliters is 1,000 liters at yung 1 liters is 1,000 milliliters. So, ibig sabihin, by 1,000 po yung pagitan ng bawat unit natin dito. So, kung ko-convert po natin yung KL to ML, ito po yung KL to ML, ko-convert po natin. Bibilangin lang po natin yung movement ng decimal. Okay. So, from KL, bilangin po natin 1, 2. So, ibig sabihin, from KL to ML ay there are 2 units or 2 movement going to the, saan po papunta? To the right. Okay. So, 2 moves or 2 movement going to the right. Since yan po ay, ang pagitan po ng bawat unit ay by 1,000, yung 2 na movement ay multiply natin by 3. Ano po? 2 times 3 is equal to 6. Bakit po by 3? Yung multiplication ng movement. Kasi yung 1,000, there are 3 zeros. Kaya 2 times 3 is equal to 6. So yung 6 na ito, yun yung movement ng decimal na gagamitin natin sa 32.5. Okay, ito po yung ating given. 32.5. Okay, move natin yung decimal dito sa 0.5 going to the right 6 times kasi 6 po yung ating product dito. Okay, so gawin po natin 6 times going to the right. So count 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, lahat po ng pagitan dito ay lalagyan po natin ng 0. So lagyan po natin ng 0. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so there are how many zeros? 1, 2, 3, 4, 5. So yung decimal ay nasa dulo na. Tanggal natin yung nandito. Pag nasa dulo yung decimal, pwede pong tanggalin kasi wala nang kasunod na number. Okay, so yan ay magiging yan 32,500,000. So tama po ba yung zeros natin? 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tama po. So 32.5 kiloliters is equal to 32,500,000 milliliters. Okay, so about this number 5, 6,000 cubic centimeter is equal to how many cubic meters? So ito naman po ngayon ay volume, cubic po yan. Okay, so ito po yung ating gagamitin na unit. So, ang gagamit lang po natin diyan ay hindi po conversion factor kundi movement po ng decimal. So, cubic cm to m. So, ito po yung ating cubic cm. Ito po, idadala po natin sa m. Iko-convert natin yung cm to m. So, ito po yung cm, ito po yung m. So, ibig sabihin, i-move din po natin, bilangan natin yung movement from cm to m. So, try po natin. From cm is 1, 2 papunta sa m or cubic meter. Okay, so there are 2 movements going to papunta po sa
left. Okay. So, 2 movements going to the left. Since yan po ay cube, ibig sabihin, 3 po yung exponent, yung movement na yan ay multiply din po natin ng 3. Ano po? Kasi cube po yan. So, 2 times 3 is equal to 6. So, ibig sabihin, i-move po natin yung decimal ng 6,000 ng 6 times going to the left. Okay, try po natin. Ibaba po natin yung ating given na 6,000. Nasaan po yung decimal ng 6,000? So, pag wala po kayong nakikitang decimal ng isang number, ibig sabihin nasa dulo po yun. Okay, nasa dulo. Kasi pag nasa dulo at wala ng kasunod na number, you can remove the decimal. So, tinanggal na yung decimal, pero nandito siya. Okay, move natin yung decimal niya 6 times going to the left. Okay, mula dito papunta sa left. So, try natin. So, 6 times daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, nandito po yung decimal. Okay, at kapag yung decimal ay nasa unahan, lagyan po natin ng 0. At ito pong dalawang pagitan na ito, lagyan po natin ng 0. Okay? 0, 0. Okay. So, 0.006. Since may decimal po dito, at itong 0, 0 tatlo, wala nang kasunod na important numbers, pwede na pong tanggalin itong 0, 0 na yan. Ano po? Okay. So, magiging, taas natin, yan, 6,000 cubic centimeter is equal to 0.006 cubic meters. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.